Masayang may bahagi ng Life B6 ang Tagalog na bersyon ng The Richest Man in Babylon ni George S. Clason. Ito ang ikalawang bahagi, mag-relax at mag-enjoy sa pakikinig. Ang mga sandali ng pagbabago sa buhay ng mga taong ito ay dumating noong araw na naintindihan nila ang katotohanang nagmula kay Alj Amish kay Arkad at mula kay Arkad sa kanila. Isang bahagi ng lahat ng iyong kinikita ay sa iyo lamang para itabi. Ang yabang ng Babylonia ay nananatili sa mga panahong dumaraan. Ang reputasyon nito ay dumating sa atin bilang ang pinakamayaman sa mga lungsod, ang mga kayamanan nito ay hindi makatarungan. Ngunit hindi ito laging ganito. Ang mga kayamanan ng Babylonia ay bunga ng karunungan ng mga tao nito. Kinailangan nilang matutuhan kung paano yumaman. Nang bumalik ang mabuting hari Sargon sa Babylonia matapos pagtagumpayan ang kanyang mga kaaway, ang mga Elamita, hinarap niya ang seryosong sitwasyon. Ipinaliwanag ito ng Royal Chancellor sa hari matapos ang maraming taon ng malaking kasaganaan na dala sa aming mga tao dahil itinayo ng inyong kaharian ang mga dakilang kanal ng irigasyon at ang mga makapangyarihang templo ng mga Diyos. Ngunit ngayong ang mga gawaing ito ay natapos na, tila ang mga tao ay hindi na makasustento sa kanilang sarili. Ang mga manggagawa ay walang trabaho, ang mga mangangalakal ay may kaunting mga customer lamang, ang mga magsasaka ay hindi makabenta ng kanilang ani. Ang mga tao ay walang sapat na ginto upang bumili ng pagkain. Ngunit saan napunta ang lahat ng ginto na ibinayad natin para sa mga dakilang pagbabago na ito? Itinanong ng hari, nagtungo, takot kong sabihin, sa kamay ng iilang napakayaman na mga tao sa aming lungsod. Ito ay tulad ng pagtutubog ng gatas ng kambing sa banggera. Ngayong huminto na ang daloy ng ginto, karamihan sa aming mga tao ay walang maipapakita para sa kanilang kinikita. Bakit nga ba dapat makuha ng iilang tao ang lahat ng ginto? Tanong ng hari, dahil alam nila kung paano, sagot ng Chancellor. Hindi maaaring parusahan ng isang tao para sa tagumpay dahil alam niya kung paano. Hindi rin maaaring nang may katarungan na kunin mula sa isang tao ang kanyang kumita ng maayos para ibigay sa mga taong may kaunting kakayahan. Pero bakit nga ba, itinanong ng hari, hindi ba't dapat matuto ang lahat ng tao kung paano mag-ipon ng ginto at sa gayon ay maging sila rin ay mayaman at maunlad? Tiyak na posible, inyong kahalili, ngunit sino ang makakapagturo sa kanila? Tiwalang hindi ang mga pari dahil hindi nila alam ang tungkol sa paggawa ng pera. Sino ang pinakalamalamang sa lahat sa aming lungsod kung paano yumaman? Tanong ng hari sa Chancellor. Ang aking tanong ay sumasagot sa kanyang sarili, inyong kadakilaan, ang sino sa Babylon ang nakakamit ng pinakamalaking yaman? Maayos na sinabi, aking kaya at masipag na kanselyar, ito ay si Arkad. Siya ang pinakamayaman na tao sa Babylon. Dalhin ninyo siya sa harap ko bukas, ayon sa utos ng hari, sa susunod na araw. Pagkatapos ng utos ng hari, dumating si Arkad sa harap niya, tuwid at malakas kahit na siya ay tumatanda na. Sinabi ni Arkad sa hari, ito ba ay totoo, iyong kadakilaan, na ikaw ang pinakamayaman sa Babylon? Ganito ang iniulat, inyong kadakilaan, at walang taong nagtatalo dito. Paano ka naging mayaman? Tanong ng hari, sa pamamagitan ng pagkakaroon ng oportunidad na makukuha ng lahat ng mamamayan ng aming magandang lungsod, sagot ni Arkad. Wala akong anumang pambungad maliban sa malaking pagnanais para sa kayamanan. Bukod dito, wala nang iba, patuloy niya. Ang aming lungsod ay nasa napakalungkot na kalagayan dahil ilang tao lamang ang alam kung paano kumuha ng kayamanan at kaya't monopolisado nila ito habang ang karamihan ng aming mamamayan ay walang kaalaman kung paano itago ang anuman nilang bahagi ng ginto na kanilang natanggap. Nais ko na maging pinakamayaman ng Babylon sa buong mundo, kaya't dapat itong maging lungsod ng maraming mayayaman. Kaya't dapat nating turuan ang lahat ng tao kung paano kumuha ng kayamanan. Sabihin mo sa akin, Arkad, mayroon bang lihim sa pagkuha ng kayamanan? Maari bang ituro ito? Praktikal, iyong kadakilaan, ang alam ng isang tao ay maaring ituro sa iba, sagot ni Arkad. Ikaw ang nagsasalita ng mga salitang nais kong marinig, sabi ng hari. Ibibilang mo ba ang iyong sarili sa malaking layuning ito? Ibibigay mo ba ang iyong kaalaman sa isang paaralan para sa mga guro na bawat isa sa kanila ay magtuturo sa iba hanggang sa may sapat na bilang na makapagtuturo ng mga katotohanang ito sa bawat karapat-dapat na mamamayan sa aking teritoryo? Sumunod si Arkad at sinabi,
Ako'y iyong masunerang lingkod upang paglingkuran ang anumang kaalaman na aking mayroon para sa ikabubuti ng aking kapwa at ang kaluwalhatian ng aking hari. Pakiusap mo sa iyong mabuting kansilyer na magayos para sa akin ng isang klase na may 100 kalalakihan at ituturo ko sa kanila ang 7 lunas na nagpayaman sa aking pitaka na wala nang hihigit pa sa anumang labis na bumababa sa lahat ng Babylon. 1 linggo pagkatapos, alinsunod sa utos ng hari, nagtipon ng piniling 100 sa malaking hagdan ng templo ng karunungan. Nakatayo si Arkad sa tabi ng isang maliit na plato kung saan may nakalagay na natutunaw na kandila na naglalabas ng kakaibang mas. Kung saan may nakalagay na natutunaw na kandila na naglalabas ng kakaibang masarap na amoy. Ang pinakamayaman sa Babylon, bulong ng isang estudyante sa kanyang kapwa, habang tumitindig si Arkad. Isang tao lamang siya tulad din ng iba sa atin. Bilang isang masunuri na alipin ng ating mahal na hari, sinimula ni Arkad, ako ay humarap sa inyo dahil minsan ay ako'y isang dukhang kabataan na labis na nagnanais ng ginto at dahil natagpuan ko ang kaalaman na nagbigay sa akin ng kakayahan na makamit ito. Hinihiling niya na ipahayag ko sa inyo ang aking kaalaman. Sinimulan ko ang aking yaman sa pinakamababang paraan. Wala akong anumang kaalaman na hindi ninyo naranasan at hindi din naranasan ng bawat mamamayan sa Babylon. Ang unang tanggulan ng aking yaman ay isang lumang pitaka. Kinamumuhian ko ang walang kabuluhan nitong kahulugan. Nais ko itong maging bilog at puno, kumikalansing ng tunog ng ginto. Kaya't sinikap kong hanapin ang bawat lunas para sa isang payat na pitaka. Nakahanap ako ng 7, at sa inyo na nakatipon sa harapan ko ay ipapaliwanag ko ang 7 lunas para sa isang payat na pitaka na aking ipinapayo sa lahat ng mga lalaki na nagnanais ng maraming ginto. Bawat araw sa 7 araw ay ipapaliwanag ko sa inyo isa sa 7 lunas. Maging maingat kayong makinig sa kaalaman na aking ipababahagi. Talakayin ito sa akin, pag-usapan ito sa inyo, aralin ng mabuti ang mga aral na ito upang kayo rin ay magsimulang magtanim ng kayamanan sa inyong sariling pitaka. Kailangan muna na bawat isa sa inyo ay magsimulang maingat na magtayo ng kanyang sariling kayamanan, pagkatapos ay magiging kahusayan kayo at tanging sa panahon na iyon ay maaari nyo lamang itong ituro sa iba. Ituturo ko sa inyo sa simpleng paraan kung paano mapapayaman ang inyong mga pitaka. Ito ang unang hakbang patungo sa templo ng kayamanan at walang taong makakapag-akyat na hindi maipapantay ang kanyang mga paa sa unang hakbang. Ngayon, pag-aralan natin ang unang lunas. Ang unang lunas, itabing mabuti ang iyong pitaka. Sinabi ni Arkad sa isang lalaking nag-iisip sa ikalawang hanay, aking mabuting kaibigan, sa anong kasanayan ka nagtatrabaho? Sumagot ang lalaki, ako'y isang manunulat at nag-uukit ng mga tala sa mga tableta ng luwad. Sa ganitong gawain ako kumikita ng aking mga unang pera, kaya't ikaw rin ay mayroong parehong pagkakataon na magtayo ng kayamanan. Pagkatapos, tumingin si Arkad sa isang lalaking may mapula ang mukha sa likuran, pakiusap, ipamalas din ang iyong paraan ng pagtatrabaho upang kumita ng iyong tinapay. Sumagot ang lalaki, ako po ay isang magtitinda ng karne. Ako po ay bumibili ng mga kambing na itinatanim ng mga magsasaka at pinapatay ko ang mga ito upang ibenta ang karne sa mga may bahay at ang mga balat naman sa mga gumagawa ng sandalya. Dahil ikaw ay nagtatrabaho rin at kumikita, mayroon ka ring lahat ng kakayahan upang magtagumpay tulad ng nagawa ko. Ganito nga ang paraan kung paano si Arkad nagpatuloy sa pagtukoy kung paano kumikita ang bawat isa sa kanila. Pagkatapos siya'y magtanong, sinabi niya, ngayon, mga mag-aaral ko, makikita ninyo na maraming uri ng trabaho at gawaing nagbibigay ng salapi na maaaring pagkakitaan ng bawat isa. Ang bawat isa sa mga paraan ng pagkakakitaan ay isang agos ng ginto mula sa kung saan maaaring ihatid ng manggagawa sa kanyang sariling pitaka. Kaya't sa bawat pitaka ng bawat isa sa inyo ay dumadaloy ang isang sapa ng mga barya na malaki o maliit ayon sa kanyang kakayahan, hindi ba't ganun? Nangyari nga, kaya't sumang-ayon sila na ganun nga ang nangyayari. Pagkatapos, sinabi ni Arkad, kung ang bawat isa sa inyo ay nagnanais na magtayo para sa kanyang sarili ng isang kayamanan, hindi ba't matalino na simulan sa pamamagitan ng paggamit ng pinagmulan ng yaman na siya ay mayroon na? Sa mga ito ay sumang-ayon sila. Pagkatapos ay si Arkad ay tumingin sa isang taong mapagpakumbaba na nagpahayag na siya ay isang nagtitinda ng itlog. Kung pipiliin mo ang isa sa iyong mga banga at lagyan ito bawat umaga ng 10 itlog at kunin bawat gabi ang 9 na itlog, ano ang mangyayari sa bandang huli?
Magiging sagana ito sa panahon, ang tugon. Bakit? Dahil araw-araw ay nilalagyan ko ito ng isang itlog na mas marami kaysa sa akin kinukuha. Si Arcad ay lumapit sa klase na may ngiti. Mayroon ba rito ng tao na may payat na pitaka? Una silang nagmukhang nagugulat, pagkatapos ay nagtawanan, sa huli hinagisan nila ng mga pitaka sa biro. Sige, patuloy niya, ngayon sasabihin ko sa iyo ang unang lunas na aking natutunan upang gamutin ang isang payat na pitaka. Gawin ang eksaktong tulad ng aking iminungkahi sa nagtitinda ng itlog. Para sa bawat 10 barya na ilalagay mo sa iyong pitaka, kumuha para sa paggamit ngunit siyam. Ang iyong pitaka ay magsisimulang tumaba agad at ang pagtaas ng timbang nito ay magdudulot ng kasiyahan sa iyong kamay at magdadala ng kasiyahan sa iyong kaluluwa. Huwag itong isiping kathang-isip dahil sa kasimplihan nito, ang katotohanan ay laging simple. Sinabi ko sa iyo na sasabihin ko kung paano ko itinayo ang aking kayamanan, ito ang aking simula. Kung ito'y gagawin mo, gayon din ang iyong gagawin. Saka ko sasabihin ang kakaibang katotohanan, ang dahilan kung bakit ko alam, hindi ko alam. Kapag nag-quit ako sa pagbayad ng higit sa 70 bahagi ng aking kikitain, nagawa. Kapag nag-quit ako sa pagbayad ng higit sa 70 bahagi ng aking kikitain, nagawa ko pa rin ng maayos. Hindi ako naging mas kapos kaysa dati. Nang mas matagal, ang mga barya ay dumating sa akin ng mas madali kaysa dati. Tiyak na ito'y isang batas ng mga Diyos na sa sinumang nag-iingat at hindi gumagastos ng isang tiyak na bahagi ng kanyang lahat ng kikitain ay magdudulot ng mas madali pang ginto. Gayon din, sa sinumang ang pitaka ay walang laman, iniiwasan ng ginto. Anong lubos ang iyong nais? Ang pagsasatisfy ng iyong mga pagnanasa ng bawat araw, isang hiyas, isang piraso ng kagandahan, mas mahusay na damit, mas maraming pagkain, mga bagay na madaling mawala at makalimutan, o mga tunay na pag-aari, ginto, lupain, hayop, kalakal, investments na nagdadala ng kita. Ang mga barya na kinukuha mo mula sa iyong pitaka ay nagdadala ng una, ang mga barya na iniwan mo sa loob nito ay magdadala ng huli. Ito, mga estudyante ko, ang unang lunas na aking natuklasan mula sa payat na pitaka. Sa bawat 10 barya na ipinapasok ko, kinuha ko lamang ang 9 para gastusin. Talakayin ito sa inyong mga sarili. Kung may lalaki man na magpapatunay na ito'y mali, sabihin ninyo sa akin bukas kapag magkikita tayo muli. Ang ikalawang lunas. Ang ikalawang lunas, kontrolin ang iyong mga gastusin. Ang ilan sa inyo, mga estudyante ko, ay nagtanong sa akin ito. Paano magagawa ng isang tao na panatilihing isang dulang ng lahat ng kanyang kinita sa kanyang pitaka kung ang lahat ng mga barya na kanyang kinikita ay hindi sapat para sa kanyang mga kinakailangang gastusin? Ganito nga ang sinabi ni Arcad sa kanyang mga estudyante sa ikalawang araw, kahapon, ilan sa inyo ang may dala ng payat na pitaka? Lahat kami ay sumagot na ganyan nga. Ngunit hindi kayo lahat ay kumikita ng parehas, ang ilan ay mas kumikita kaysa sa iba, ang ilan ay may mas malalaking pamilya na suportahan ngunit ang lahat ng pitaka ay magkapareho ang payat. Ngayon, sasabihin ko ang kakaibang katotohanan tungkol sa mga lalaki at mga anak ng mga lalaki. Ito ay ito na kung ano ang bawat isa sa atin ang tinatawag na hindi kinakailangang mga gastusin ay laging magiging katumbas ng ating mga kita maliban na lamang kung tayo ay tumutol. Huwag ikumpara ang mga kinakailangang gastusin sa iyong mga pagnanasa. Ang bawat isa sa inyo kasama ang inyong mga mabubuting pamilya ay mayroong mas maraming pagnanasa kaysa sa inyong kita ang maaaring magbigay kasiyahan dito kung gaano man kalayo, lahat kayo ay mayroong maraming hindi nagre-reseta na pagnanasa. Ang lahat ng mga tao ay nagdadalahin ng mas maraming pagnanasa kaysa sa kanilang maaaring pagbigyan dahil sa aking yaman. Akala mo ba na maaari kong mapagbigyan ang bawat pagnanasa? Ito ay isang maling ideya. May mga limitasyon sa aking oras, may mga limitasyon sa aking lakas, may mga limitasyon sa distansya na maaari kong lakbayin, may mga limitasyon sa kung ano ang maaari kong kainin, may mga limitasyon sa kung gaano ko nais na magsaya. Sinasabi ko sa iyo na tulad ng damo na tumutubo sa isang bukirin saan man ang magsasaka ay nag-iwan ng puwang para sa kanilang mga ugat, gayon din ng maluwag na dama-dami ang mga pagnanasa sa mga lalaki kapag may posibilidad na ang mga ito ay maipagkakasya. Ang iyong mga pagnanasa ay isang dami at ang mga ito na maaari mong pagbigyan ay iilang-iilan lamang. Sa kaisipan, maingat na pag-aralan ang iyong mga nakasanayang pamumuhay,
Dito maaaring madalas na makita ang ilang tinatanggap na mga gastusin na maaaring marapat na mabawasan o alisin. Ang iyong moto ay dapat na isandaan ng pinahahalagahan na halaga na hinihingi para sa bawat barya na gastusin. Sa makatuwid, isalin sa putik ang bawat bagay para saan mo nais gastusin. Piliin ang mga kinakailangan at iba pang mga posibleng maaari sa pamamagitan ng paggastos ng 10% ng iyong kita. Tanggalin ang iba at ituring sila bilang bahagi lamang ng napakaraming mga pagnanasa na dapat hindi mapagbigyan at huwag panghinayan ang sarili. Budgetin ang mga kinakailangang gastusin, huwag galawin ang isang 10 na nagpapataba sa iyong pitaka. Ito ang dapat mong pangarap na tinutupad. Patuloy na magtrabaho sa iyong budget, patuloy na ayusin ito upang makatulong sa iyo na gawing ito ang iyong unang kasangga sa pagdepensa sa iyong tumatabang pitaka. Sa ganitong paraan, isang mag-aaral na may isang damit na pula at ginto ay tumayo at nagsabi, "Ako'y isang malaya, naniniwala ako na ito'y aking karapatan na tamasahin ang mabubuting bagay ng buhay, kaya't ako ay tumutol laban sa pagkaalipin ng isang budget na nagtatakda kung magkano lang ang maaring kong gastusin at para saan. Ngunit nais kong suriin mo ang iyong pananaw," sagot ni Arkad ng may paggalang. Ang pagtutol mo sa pagtatalaga ng isang budget ay maaaring magdulot ng pansamantalang kalayaan, ngunit sa huli, maaari itong humantong sa hindi wastong paggamit ng iyong salapi at kawalan ng seguridad sa hinaharap. Isipin mo ang layunin ng pagpaplano ng iyong pinansya, ang magkaroon ng kontrol at seguridad, hindi ang pagbabawal sa iyo sa mga bagay na iyong naisin. Sa pagtatayo ng isang budget, ikaw ang namumuno sa iyong pera, hindi ang pera ang namumuno sa iyo. Alam ko na ikaw ay mayroong matatag na paninindigan, ngunit payuhan ko rin na pakinggan mo ang mga salita ng mga taong may karanasan sa paghawak ng kanilang mga pinansya. Hindi hadlang ang budget sa iyong kalayaan, sa halip, ito ay isang kasangkapan upang higit pang mapalawak ang iyong kalayaan at magamit ang iyong pera sa mga bagay na tunay na mahalaga sa iyo. Huwag mong isipin na ang pagtatalaga ng isang budget ay pagbabawal sa iyo sa pagtamo ng mga mabubuting bagay ng buhay. Sa halip, ito ay isang gabay upang matiyak na ang iyong paggastos ay naaayon sa iyong mga pangarap at layunin. Sa pagtatapos, nais kong bigyang diin na ang kalayaan sa pagtutustos ay hindi lamang tungkol sa hindi pagbibigay kasalanan sa pagbabawas ng iyong pera. Ito ay tungkol sa pagpaplano at pamamahala ng iyong pinansya upang makuha mo ang pinakamahalaga sa buhay na walang kinakasangkutan na di kinakailangang utang o pagkakaroon ng labis-labis na pag-aalala sa hinaharap. Isipin mo ito at sana'y magbigay ito sa iyo ng katiyakan at kaginhawaan sa iyong landas patungo sa kalayaan sa pinansyal. Matapos ang mga salita ni Arkad, ang mag-aaral na may suot na pula at ginto ay nagpahayag ng pasasalamat at tila may pangunawa sa mga katagang kanyang narinig. Nagbibigay ng labis na kasiyahan para sa aking buhay at ginagawa akong maliit na higit lamang sa isang hayop na tagapagdala ng pasanin sa kanya ay sumagot ang aming pusa. Sino ang aking kaibigan ay magtatakda ng iyong budget? Gagawin ko ito para sa aking sarili. Tumugon ang nagpoprotestang isa. Sa kasong iyon kung ang isang hayop na tagapagdala ay magbabudget ng kanyang pasanin, sasama ba niya ang mga hiyas at mga tapet at mabibigat na bar ng ginto? Hindi, isasama niya ang dayami at butil at isang supot ng tubig para sa daang disyerto. Ang layunin ng isang budget ay upang tulungan ang iyong pitaka na lumobo. Ito ay upang tulungan kang magkaroon ng iyong mga pangangailangan at hanggat maaari, ng iba pang mga nais. Ito ay upang mapagtagumpayan ka na maisakatuparan ang iyong pinakamamahal na mga hangarin sa pamamagitan ng pagtatanggol sa mga ito mula sa iyong mga kasiyasyang kagustuhan. Tulad ng isang maliwanag na ilaw sa isang madilim na kuweba, ang iyong budget ay nagpapakita ng mga butas mula sa iyong pitaka at nagpapahintulot sa iyo na pigilan ang mga ito, at kontrolin ang iyong mga gastusin para sa tiyak at nakapagpapasayang mga layunin. Ito nga ay ang ikalawang lunas para sa isang payat na pitaka. Budget ang iyong mga gastos upang magkaroon ka ng mga barya upang bayaran ang iyong mga pangangailangan, upang bayaran ang iyong mga kasiyahan, at upang pagbigyan ang iyong mga mahalagang mga nais ng hindi gumastos ng higit sa siyam na dulo ng iyong kikitain. Ang ikatlong lunas gawing palaguin ang iyong ginto. Tingnan mo, ang iyong payat na pitaka ay tumataba. Ikaw na nagdisiplina sa iyong sarili na iiwanan ang isa-isang bahagi sa lahat ng iyong halaga na kontrolado mo ang iyong mga gastusin upang protektahan ang iyong lumalaking kayamanan. Susunod, atin pag-uusapan ang mga paraan upang pagkakitaan ang iyong kayamanan at palaguin ang ginto sa isang pitaka ay nakalulugod na pag-aarihin at nakakasapat sa isang mapang-imbot na kaluluwa.
ngunit hindi kumikita ng anuman ang ginto na maaari nating iligtas mula sa ating mga kinita ay simula lamang ang kinita nito ang siyang magtatayo ng ating mga kapalaran, kaya nagsalita ang aming pusa sa ikatlong araw sa kanyang klase, paano nga natin nilalagay ang ating ginto sa trabaho? Ang aking unang investment ay hindi maganda dahil nawala ko ang lahat ng ito, sasabihin ko mamaya ang aking unang mapapakinabangang investment ay isang pautang na ibinigay ko sa isang taong nagngangalang Agar, isang gumagawa ng mga kalasag taon-taon siyang bumibili ng malalaking shipment ng tanso na dala mula sa ibang bansa upang gamitin sa kanyang negosyo, dahil kulang siya sa sapat na kapital upang bayaran ang mga mangangalakal. Hihiram siya sa mga may ekstra na barya. Siya ay isang karangalang tao, ang kanyang pautang ay babayaran niya kasama ang isang maluwang na upo habang siya ay nagbebenta ng kanyang mga kalasag. Bawat beses na pautang sa kanya, binabalik ko rin ang upa na binayaran niya sa akin kaya hindi lamang lumaki ang aking kapital kundi ang kanyang kinita ay lumaki rin. Ang nakakatuwa ay ang mga halagang ito ay bumabalik sa aking pitaka. Sinasabi ko sa inyo mga mag-aaral, ang kayamanan ng isang tao ay hindi nasa mga barya na dala niya sa kanyang pitaka. Ito ang kanyang kinita, ang gintong agos na patuloy na dumadaloy papasok sa kanyang pitaka at patuloy na pumupuno nito. Iyan ang gusto ng bawat tao, iyan ang gusto ng bawat isa sa inyo. Isang kinita na patuloy na darating kahit nagtatrabaho ka o naglalakbay. Malaking kita ang aking nakamit kaya malaki na kaya ako tinatawag na napakayaman na tao. Ang aking mga pautang kay Agar ay ang aking unang pagsasanay sa mapapakinabang na investment na matuto ng karunungan mula sa karanasang ito. Pinalawak ko ang aking mga pautang at investment habang lumalaki ang aking kapital mula sa ilang mga pinagmulan sa simula. Mula sa maraming pinagmulan mamaya, damaloy sa aking pitaka ang isang gintong agos ng kayamanan na maaaring magamit para sa mga matalinong layunin na aking. Aras sa mga matalinong layunin na aking pipiliin. Tingnan mo, mula sa aking simpleng kikitain, ako ay nagkaroon ng isang katulong na hukbo ng mga gintong alipin. Bawat isa sa kanila ay nagtatrabaho at kumikita ng mas maraming ginto habang sila ay nagtatrabaho para sa akin, kaya ang kanilang mga anak ay nagtatrabaho rin at ang mga anak ng kanilang mga anak, hanggang sa malaki na ang kita mula sa kanilang pinagsama-samang pagsisikap. Ang ginto ay mabilis na lumalago kapag kumikita ng makatarungan na halaga tulad ng iyong makikita mula sa sumusunod. Isang magsasaka ng isilang ang kanyang unang anak ay kumuha ng 10 pirasong pilak sa isang nagpapautang at hiningi sa kanya na panatilihin ito sa renta, para sa kanyang anak hanggang siya ay magiging 20 taong gulang. Ito ay ginawa ng nagpapautang at pumayag na ang renta ay maging isang kapat ng halaga nito bawat 4 na taon. Hiningi ng magsasaka dahil sa halagang ito na itinabi niya para sa kanyang anak na idagdag ang renta sa prinsipal kapag ang batang lalaki ay naging 20 taong gulang na. Muli ang magsasaka ay pumunta sa nagpapautang upang magtanong tungkol sa pilak. Ipinaliwanag ng nagpapautang na dahil nadagdagan ang halagang ito sa pamamagitan ng compound interest, ang orihinal na 10 piraso ng pilak ay ngayon lumaki na sa 30 at kalahating piraso. Ang magsasaka ay labis na natuwa at dahil hindi kailangan ng anak ang mga barya iniwan niya ito sa nagpapautang. Nang maging 50 taong gulang na ang anak, ang ama sa pagitan ng panahon na lumipas na sa ibang daigdig na. Ang nagpapautang ay nagbayad sa anak bilang pagtatapos 167 piraso ng pilaka, sa gayon sa 50 taon ng puhunan ay nagparami sa kanyang sarili sa renta halos 17 na beses. Ito nga ang ikatlong lunas para sa isang payat na pitaka. Sa gayon sa 50 taon ng puhunan ay nagparami sa kanyang sarili sa renta halos 17 na beses. Ito nga ang ikatlong lunas para sa isang payat na pitaka. Ilagay ang bawat barya sa trabaho upang maaari nitong muling ipanganak ang kanyang uri tulad ng mga kawan sa bukirin at tulungan ang pagdala sa kita ng isang agos ng kayamanan na patuloy na dadaloy sa iyong pitaka. Ang ika-4 na lunas, bantayan ang iyong mga kayamanan mula sa pagkawala. Ang kasamaan ay mahilig sa isang nakangiti na marka. Ang ginto sa pitaka ng isang tao ay dapat pangalagaan ng may katatagan kung hindi ito mawawala. Kaya matalino na dapat nating unahin ang maliit na halaga at matutunan na protektahan ang mga ito bago tayo ipagkatiwala ng mga Diyos sa mas malaki. Kaya nagsalita ang aming pusa sa ika-4 na araw sa kanyang klase. Bawat may-ari ng ginto ay natutokso ng mga pagkakataon kung saan tila maaaring kumita siya ng malaking halaga sa pamamagitan ng pag-i-invest dito sa pinakamapanlinlang na mga proyekto. Madalas ang mga kaibigan at kamag-anak ay nagmamadaling sumali sa gayong mga investment at hinihikayat siyang sundan. Ang unang tunog na prinsipyo ng investment ay seguridad para sa iyong prinsipyo. Marahil ay hindi matalinong mapabighani ng mas malalaking kita kapag ang iyong prinsipyo ay maaaring mawala.
Hindi ko sinasabi na ang parusa ng panganib ay malamang na pagkawala. Pag-aralan ng mabuti bago mo iwanan ang iyong kayamanan. Bawat katiyakan na ito ay maaaring ligtas na makuha, huwag maliga sa iyong sariling romantikong pagnanais na yumaman ng mabilis bago mo ito pautangin sa sinuman. Tiyakin mo ang kanyang kakayahan na magbayad at ang kanyang reputasyon na gawin ito, upang hindi mo sinasadyang ibinibigay sa kanya ang iyong pinaghirapang kayamanan bago mo ito pinagkatiwalaan sa anumang larangan, alamin mo ang mga panganib na maaaring magantimpala dito. Ang aking unang pamumuhunan ay isang trahedya para sa akin sa panahon. Ang maingat na pagtitipid ng isang taon ay aking ipinagkatiwala sa isang tagagawa ng laryo na may pangalang Asmer na naglalakbay sa malalayong dagat at buong sang-ayon na bumili mula sa mga bihirang hiyas ng mga Phoenician. Ang mga ito ay aming ipagbebenta pagbalik niya at hatiin ang mga kita. Ang mga Phoenician ay mga traidor at nagbenta sila ng mga piraso ng salamin. Nawala ang aking kayamanan ngayon. Ang aking pagsasanay ay ipapakita sa akin agad ang kamangmangan ng pagtitiwala sa isang tagagawa ng laryo upang bumili ng mga hiyas, kaya't inirekomenda ko sa iyo mula sa karunungan ng aking mga karanasan, huwag masyadong tiwala sa iyong sariling karunungan sa pagtitiwala sa iyong mga kayamanan sa mga posibleng panganib ng mga pamumuhunan. Mas mabuti pang ang kumonsulta sa karunungan ng mga may karanasan sa paghahawak ng pera para sa tubo. Ang gayong payo ay ibinibigay ng malaya kapag hiniling at maaaring magkaroon ng halaga na pantay sa ginto sa halagang iniisip mong ipapasok sa katotohanan ang actual nitong halaga kung ito ay makakatulong sa iyo upang hindi magkaroon ng pagkawala. Ito nga ang ikaapat na lunas para sa isang payat na pitaka at napakahalaga kung ito ay makakapigil ng pagbaba ng iyong kayamanan. Pag-ingatan ang iyong kayamanan mula sa pagkawala sa pamamagitan ng pamumuhunan lamang kung saan ligtas ang iyong prinsipyo, kung saan ito ay maaaring mabawi kung kinakailangan, at kung saan hindi ka mabibigo na kolektahin ang makatwirang upa. Konsultahin ang mga matalino, kumuha ng payo mula sa mga may karanasan sa mapakinabang na paghawak ng ginto, hayaan ang kanilang karunungan na protektahan ang iyong kayamanan mula sa hindi ligtas na mga pamumuhunan. Ito ang nagtatapos sa Distsayon unong ng pinakamayaman na tao sa Babilonya. Distsayon 2, ang ikalimang lunas, gawin kita ang iyong tirahan. Kung isang tao ay nagtatabi ng siyam na bahagi ng kanyang kinita upang mabuhay at tamasahin ang buhay at kung ang anumang bahagi ng siyam na bahagi na ito ay maaaring gawin kita sa isang mapapakinabang na pamumuhunan. At kung ang anumang bahagi ng siyam na bahagi na ito ay maaaring gawin kita sa isang mapapakinabang na pamumuhunan ng walang pinsala sa kanyang kagalingan, mas mabilis na lalaki ang kanyang kayamanan. Gayon ang sinabi ng aming CAD sa kanyang klase sa kanilang ikalimang aralin. Marami sa ating mga tao sa Babilonya ay nagpapalaki ng kanilang mga pamilya sa hindi maayos na lugar. Binabayad nila sa mapagsamantala na mga may-ari ng bahay ng maluwang na upa para sa mga kwartong hindi nagbibigay ng kaligayahan sa kanilang mga asawa at mga bata. Walang pamilya ang lubos na nakakatamasa ng buhay maliban kung mayroon silang isang lugar kung saan maaaring maglaro ang mga bata sa malinis na lupa at kung saan maaaring magtanim ang asawa hindi lamang ng mga bulaklak kundi mabuting mga halamang ugat upang pakainin ang kanyang pamilya. Sa puso ng isang lalaki, nagdudulot ito ng kaligayahan na kumain ng mga igos mula sa kanyang sariling puno at ng mga ubas mula sa kanyang sariling puno ng ubas. Ang pagmamay-ari ng kanyang sariling tahanan at ang pagiging itong isang lugar na ipinagmamalaki niya ay nagbibigay ng kumpiyansa sa kanyang puso at mas malaking pagsisikap sa likod ng lahat ng kanyang mga pagsisikap. Kaya't inirerekomenda ko na bawat tao ay magkaroon ng bubong na nagbibigay ng silungan sa kanya at sa kanyang mga mahal sa buhay. Hindi rin ito higit sa kakayahan ng sinuman na may mabuting hangarin na magmamay-ari ng kanyang sariling tahanan. Hindi ba't malawak na pinalawak ng ating dakilang hari ang mga pader ng Babilonya na sa loob ng mga ito ay maraming lupa na ngayon hindi ginagamit at maaaring mabili sa napakababang halaga. Sinasabi ko sa inyo, aking mga mag-aaral, na ang mga mangangalakal ng pera ay masayang tinitingnan ng mga nais ng mga taong naghahanap ng tahanan at lupa para sa kanilang pamilya. Madali kang makakahiram upang bayaran ang gumagawa at ang nagtatayo para sa gayong kapuri-puring layunin. Kung maipapakita mo ang isang makatuwirang bahagi ng kinakailangang halaga na ikaw mismo ang nagbigay para sa layuning ito, kapag ang bahay ay natapos na, maaari mong bayaran ang mga ngalakal ng pera ng parehong regularidad na binabayaran mo ang may-ari ng lupain sapagkat bawat bayad ay babawasan ng iyong pagkakautang sa mga ngalakal ng pera.
Ilan lamang na taon ang masasatisfy sa kanyang utang, at magiging masaya ang iyong puso sapagkat magmamay-ari ka sa iyong sariling karapatan ng isang mahalagang ari-arian at ang iyong tanging gastos ay ang buwis ng hari. Makakapunta rin ang iyong mabuting asawa ng mas madalas sa ilog upang hugasan ang iyong mga kasuotan na sa tuwing pagbalik niya ay magdadala siya ng balat ng kambing na tubig upang ibuhos sa mga lumalagong bagay. Sa gayon, dumadating ang maraming mga pagpapala sa lalaki na may-ari ng kanyang sariling tahanan at lalong mababawasan ang kanyang gastos sa pamumuhay na nagagawa ang higit pang kanyang kinita para sa mga kaligayahan at ang pagbibigay lakas sa kanyang mga pagnanasa. Ito nga ang ikalimang lunas para sa isang payat na pitaka, magkaroon ng sariling tahanan. Ikalimang disksayon, mangyaring magtamo ng hinaharap na kita. Ang buhay ng bawat tao ay nagmumula-mula sa kanyang kabataan hanggang sa kanyang katandaan. Ito ang landas ng buhay at walang tao ang maaaring umiwas dito maliban na lamang kung tawagin siya ng mga Diyos ng maaga sa mundong hinaharap. Kaya't sinasabi ko na kinakailangan ng isang tao na gumawa ng mga paghahanda para sa isang angkop na kita sa mga darating na araw kapag siya ay hindi na bata at upang maghanda para sa kanyang pamilya kung siya ay hindi nakasama nila upang damayan at suportahan sila. Ang aralin na ito ay magtuturo sa iyo ng pagbibigay ng puno ng pera kapag ang panahon ay ginawa kang mas hindi na kaya na kumita, kaya't kinausap ng ating CAD ang kanyang klase sa ikalimang araw. Ang lalaking dahil sa kanyang pag-unawa sa mga batas ng kayamanan ay nagkakaroon ng lumalaking sobra ay dapat mag-isip para sa mga darating na araw. Dapat niyang planuhin ang ilang mga pamumuhunan o pagbibigay ng mga pagkakataon na maaaring magtagal ng ligtas sa maraming taon ngunit magiging available kapag dumating ang panahon na inaasahan niya ng matalino. May iba't ibang mga paraan kung paano maaaring magbigay ng seguridad ang isang tao para sa kanyang kinabukasan. Maaaring maglaan siya ng isang tagong lugar kung saan maililibing ang isang lihim na kayamanan, ngunit anuman ang kahusayan nito sa pagkakatago, maaari pa ring maging biktima ito ng mga magnanakaw. Kaya't para sa ganitong kadahilanan, inirerekomenda ko na hindi ito plano na maaaring bilhin ng isang tao ang mga bahay o lupa para sa layuning ito kung matalinong pinili ang kanilang pagiging kapaki-pakinabang at halaga sa hinaharap sila ay permanente sa kanilang halaga at ang kanilang kita o kanilang benta ay magbibigay ng maayos na kabuhayan sa kanyang layunin. Maaaring magpautang ang isang tao ng maliit na halaga sa mga nagpapautang ng pera at ito ay dagdagan sa mga regular na panahon ang upa na idinadagdag ng nagpapautang ng pera ay malaki ang magdadagdag sa paglago nito. Alam ko ang isang manggagawa ng sandalya na ang pangalan ay Anson na nagpaliwanag sa akin kamakailan lamang. Maraming salamat sa pagsubaybay ng The Richest Man in Babylon ni George S. Clason. Huwag kalimutang mag-subscribe para maging updated ka sa mga magagandang kwento dito lang sa Life Basics.